Okay mga kalay, good morning sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, it's me again, Kalaying Saban. Nag-vlog na naman at maghatid na naman sa inyo na napakasariwang balita mga kalahi, no? Ang atin pong pag-usapan mga kalahi, bigyan natin komentaryo, bigyan natin reaksyon itong pangyayari or ang naganap kahapon sa rally doon po sa Ortiga, sa tapat ng mall mga kalahi, no? Tingnan natin mga kalahi itong mga ginagawa ng grupo ng mga PDP laban, yung mga parang kasama na dyan yung mga ex-generals, kasama na dyan yung mga grupo ng mga Muslim at kapati na ang mga yung mga grupo ni Silis talaga mga kalahi, no? Tingnan natin dahil ang kanilang placards pong dinadala is Marcos resign, na talagang ginigiit talaga nila, nais nilang pinipili talaga nila na si PBBM ay kailangan ng mag-resign, kailangan ng magbitiw as president dahil daw ay sangkot daw siya sa mga pagnanakaw sa bansang Pilipinas, no? Iwan ko kung saan ang pangunawa nitong Silis na ito, na siya po'y dati rebelde ng gobyerno at siya po'y sa panahon ni Duterte siya po'y nagbalik loob sa gobyerno at ngayon lumalaban na naman sa gobyerno, no? At saka ito po'y talagang mainit talaga siya sa gobyernong ito or sa administrasyon ni PBBM. Ngayon mga kalahi, no, tingnan natin kung ano ito ang panawagan ng isang nila ni Silis at saka yung mga kasamahan, no. Marami naman itong grupo, kaya lang ang napansin ko mga kalahi, iwan ko kung ilan lang sila. Umabot ba kaya ito ng 100 o hindi ba? O baka na may 50 lang ito, napakaliit lang ng number. Ito na talaga ang number sa mga DDS, no? Lalo na itong grupo nila ni Silis. Sino bang maniwala sa inyo? Walang maniwala sa inyo kay yung walang maniwala sa inyo DDS Silis. Walang maniwala sa inyo diyan dahil iba ang takbo ng utak niyo. Ang takbo ng utak niyo, dais ninyong patalsikin ang presidente para pumalit itong si Sara at kayong lahat dyan, kayo ang makikinabang pag magbitiw ang presidenteng Bongbong Marcos. Kaya hindi maaaring hayaan kayo sa mga nais ninyo, sa mga plano ninyo, dahil talagang iba yung takbo ng damdamin ninyo, iba yung takbo ng utak ninyo dahil naunawaan ng mga ng taong bayan na kayo po'y pro-China, no? Kayo po'y pro Duterte, hindi po kayo pro-government, kayo po'y pro-politician, pro-Duterte, pro-Sara, pro-China po kayo, no? Napakadelikado paghayaan kung kayo po'y maghari na naman sa bansang Pilipinas. Magbalikan na naman ang mga pugo, magbalikan na naman yung mga malalaking drug lord na sila si Michael Yang, sila si Peter Lim na mga kumpare ni Tatay Digong noong unang panahon. Magbalikan na naman ng mga kinontainer ng mga droga na galing sa China. Magbalikan na naman ng mga scam, yung mga smuggle at saka yung mga sindikato. Papasok na naman pag palitan ninyo ang mabait na presidente na ang puso't damdamin ay nasa bansang Pilipinas, alang-alang sa pagtanggol sa ating bansang Pilipinas. So napakadelikado ang kalagayan ng bansang Pilipinas pag kayo po'y pumalit, dahil ang makikinabang sa administrasyon ng mga Duterte ay ang mga China, ang mga Chinese. Baka na may tuluyan na ang ating bansang Pilipinas ay magiging province of China, no? Yun, binanggit na yon, minensyon na yon noon pa ng presidente pa si Rodrigo Roa Duterte, na ngayon ay nasa dahig na, no? Kaya mga kalahi, huwag ninyong hayaan, no, na magbalik ang mga Duterte dahil parang malabo ang kinabukasan ng taong bayan. Kaya panoorin natin itong ni Silis, itong mga pag-speech ni Silis sa kanyang kasama ang kanyang grupo na napakaliit na number ng kanilang mga grupo, no? So panoorin natin ang bidyong ito.
Connie, Marcos resign. Yan ang panawagan ng ilang mga nakikilos protesta dito sa EDSA Ortigas. Connie, wala na ako sa EDSA Shrine. Nandito na ako sa isang tapat ng mall sa EDSA Ortigas at nagkakaroon ngayon ng maikling programa itong isang grupo ng mga nagrarally dito. Connie, nakausap ko yung mga nagrarally. Galing daw sila sa PDP Laban, Marcos Resign Movement, Marcos Alisjan Network, Bangon sa Bayan ng People's Movement, Muslim Christian Alliance at Council for Duterte Elder Volunteers 2025. Connie, Susan, malinaw ang panawagan ng mga nakikilos protesta sa bahaging ito ng EDSA. Katulad po ng nakikita ninyo, hinihiling nila na managot ang Pangulo at magbitiw siya sa pwesto dahil naniniwala raw sila na meron siyang kinalaman sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. Nakausap ko, Connie, yung ilang mga organizers dito at karamihan daw sa kanila ay mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. I-contextualize lang natin o linawin natin yung mga grupo na nandito ngayon ay hiwalay doon sa trillion peso march na nasa EDSA Shrine at nasa People Power Monument. Dito daw po sila nagsasagawa ng programa sa EDSA Ortigas dahil ayaw nila na mag-clash sila ng mga ibang grupong doon naman nagkikilos protesta o nagsasagawa ng programa sa ibang bahagi ng EDSA. Kanina napunta namin sila na nakikipag-usap sa mga otoridad dahil pinapalis daw po sila. Wala kasing permit na issue para mag-rally o magsagawa ng kilos. Yun, nakikita natin itong video na habang nag-speech itong si Liz kasama yung mga grupo nila at saka sa tingin ko kasama nila dyan ng mga halos kalalakihan, no? Kasama nila dyan ng mga ex-generals, kasama nila dyan yung mga nakatalungpong, yung mga Muslim, no? Mga babae, pero napakaliit ng numbers at napakakunti na lang talaga ang naniniwala sa mga taong ito mga kalahi. So, nakakatawang tingnan yung grupo ni Siles, sila po yung mga PDP Laban daw, nandyan na lang pala sila sa sa EDSA Ortiga. Yung EDSA Ortiga ay yung EDSA Ortiga, napakaliit na lugar yon, no? Tapat yun ng mall, no? Kaya nga parang nasa sila napasa pedestrian. Parang nandyan sila sa pedestrian, nandyan sila sa mga yung mga maraming mga tindahan diyan, no? At saka yung nila, yung placards nila ay Marcos Resign Movements daw sila. Ang tanong ay bakit lang na napakakunti lang kayo, no? Hindi pa ba sa tingin ko dapat na sana itong mga taong ito makaintindi na sa at saka yung mapansin na talaga na parang hindi na talaga pinaniniwalaan sila ng mga tao, no? Sa tingin ko walang suporta, no? Ilan lang na sila dito. So hindi pa ba kayo nagsawa, no? Yung mga DDS at hindi pa ba ninyo napansin na wala na talagang naniniwala sa inyo, no? Yung mga council daw sila, ang iba yung grupo na yan ay council daw for Duterte daw sila, yung mga grupo na yan. So mga supporter daw sila ni Digong Duterte at ni Sara. So sila po humiwalay daw sila, sabi ng isang reporter na babae, na humiwalay sila sa mga nasa Luneta, sa People Power Monument, no, doon po sa sa Quirino Grandstand yata yung iba, dahil hindi sila pwedeng sabay, no? No, hindi sila, parang itinataboy talaga sila, no? Itinataboy talaga sila. Yung mga nasa Luneta, yung mga dilawan yun yung nasa People Power Monument, mga dilawan yun dahil yung nangunguna dyan hindi nakikita naman natin itong mga press diocese yun, ng mga kaparian dyan, nangunguna, no? Talagang itong grupo ng mga DDS talagang pinapaalis daw sila dahil daw ay yung pagrarally nila ay walang permit. So pag wala kang permit, yung grupo ninyo violator talaga kayo sa gobyerno. Walang permit ang kanilang kaya nga ang pulis, ayaw ang mga pulis na sila po'y pahintulutan ng magrarally sa mga lugar na bawal dahil wala silang permit. Ito talaga itong mga tao nito, kaya lang nakakadismaya para sa kanila. Sila po'y nadidismaya sa kanilang ginagawang rally kahapon dahil sila po'y hindi pinahintulutan. Sila ay nagpunta na lang sa tapat ng mall doon po sa Ortiga or EDSA Ortiga, no? Yun, napakaliit na lang taga na lugar. At saka kung tingnan natin, parang nasa sa gilid sila ng mga sa kalsada, no? Kalsada na may marami ding mga sabi-saminto. Kaya makikita natin talaga yung numbers nila, no? Yun ba ang numbers na may lakas na magpatalsik sa gobyerno? Hindi, walang lakas kayo yung grupo na inyo. Wala talagang lakas ang grupo ninyo dahil napakakunti na lang talaga kayo. Parang nagsawa at napagod na yata yung mga kasama ninyo dahil kahit anong gawin ninyo dyan ay kayo po'y hindi talaga pakinggan ng mga tao. Hindi talaga
sinusuportahan ng mga tao. Kasi karamihan sa mga tao ay makikita naman talaga kung ano ang ating presidente, kung anong ginagawa ng ating presidente, no? Yung mga panawagan ninyo walang silbi, yun, ano lang yun nyo, slogan nyo lang, no, para sa presidente, para masiraan ang ating presidente. Ano bang nakita ninyo sa presidente? Sa amin talaga, nakikita namin talaga kung gaano ka sipag, mabait, matalino, at mabuting tao si PBBM. Maraming mga proyektong naganap, maraming mga pangyayari sa under sa Marcos administration. Marami nga yung nagbalik na nga si Henry Alcantara ng ilang 120 million yata. Ay iwan ko. Basta si Henry Alcantara nagbalik ng kanyang mga ninakaw sa gobyerno na maraming kaganapan under Marcos administration na ito po ay nakakabuti sa ating bansang Pilipinas. Kaya wala kaming nakita na mali, wala kaming nakita na masama sa kasalukuyang administrasyon, sa kasalukuyang presidente na si PBBM. Kaya kayong mga propagandista, destabilizer, kayong mga naninirampuri, wala kayong laban sa ating pong gobyerno. Mampayo ko sa inyo para hindi na kayo mapagod sa pagrarally, para hindi na kayo mapahiya, at para na may hindi sumama ang loob nyo, ay tigilan ninyo na yung mga pagrarally ninyo. Mabuti pa magpahinga kayo, at mabuti pa mapasailalim yung sarili ninyo at sumunod kayo sa gobyerno, dahil ang ating gobyerno walang ginagawa kundi ang ginagawa nila ay mabuti para umangat ang ating bansang Pilipinas, no? Walang tigil, walang kapaguran ang ating presidente. Siya po'y kumikilos lalo na sa mga nabibiktima, nasalanta sa ng mga kalamidad o disasters. Hindi po natutulog ang gobyerno, hindi natutulog ang ating presidente. Siya po'y pagod na pagod. Pinuntahan niya ang mga lugar para tulungan, bigyan ng tulong, bigyan ng makakain, bigyan ng yung mga temporary na mga tahanan, yung mga tents, lalo na dyan sa Cebu City, yung nasalanta sa Lindol, no? Yun mga kalahi, no? Talagang nakikita natin na pahinang-pahina ang grupo ng mga Duterte. Sabi ko sa inyo at ang payo ko sa lahat ng mga Duterte supporters, no? Magbago na kayo, no? Kayo po'y magpasakop na sa atin pong gobyerno, sa gobyerno ni PBBM, no? So dito na lang tayo mga kalahi. May ihahatid naman ako mamaya ng ibang balita para ma-update kayo kung ano talaga ang mga kaganapan sa kahapon o anong mga dapat nating ibalita natin dito sa Kalahing Saban. At huwag niyong kalimutan, iiwan ko sa inyo ang mensahe na talagang sumunod, obey the government, dahil walang government, walang gobyerno na hindi tatag ng Diyos. Ito po'y tatag ng Diyos. Pag lumaban kayo sa gobyerno, lumalaban kayo sa Diyos. Dahil Diyos ang nagpahintulot na mayroon po tayong gobyerno ngayon ni PBBM. Sa Biblia makikita Roma 13:1 hanggang 6. Babasahin nyo lang dyan. Maraming salamat. God bless.